kilalang na kilala sa tawag na aswang ay katulad din ng mga karaniwang tao na may damdamin. Nakakaramdam sila kapwa ng kalungkutan at kasiyahan. Umiibig din sila at nasasaktan din pagkaminsan. Ano pat hindi mo madaling matutukoy kung ang iyong kasalamuha ay isa na palang aswang, sapagkat magaling ang karamihan sa kanila makibagay at maglihim ng kanilang tunay na kalikasan. Halina at atin pong tunghayan ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito na ibinahagi po sa atin ng isa nating masugid na taga-subaybay. Nasa 4th year college na di umano si Loida at magtatapos na sa kanyang kursong BS Accountancy nang maganap ang nakakakilabot niyang karanasan hinggil sa mga aswang. 5 silang magkakaibigan. Ang 3 dito ay kaklase niya, samantalang ang isa naman ay iba ang kurso nito. Ngunit iisa ang kanilang universidad na pinapasukan. Nasa 2nd semester at magbabakasyon na sila ng mga pagkakataon na iyon na makilala nila si Daisy na isa ring estudyante sa kanilang universidad. Nakasabay daw nila ito minsan sa isang kantin na nasa loob ng kanilang paaralan. Puno daw ang kantin ng mga pagkakataon na iyon at halos nagsisiksikan na sila sa dami ng mga estudyanteng naroroon. Nang makita nila si Daisy ay tangan-tangan na nito ang kanyang biniling pagkain, ngunit walang maupuan at palingalinga ito sa paghahanap ng bakante. Naawa sila dito kaya napagpasyahan nilang tawagin ito. Pinagdikit nila ang 2 upuan at pinaupo nila ito, pinasingit doon. Tinanong nila ito kung okay lang ba sa kanya na doon siya maupo sa pinagdugtungan ng 2 upuan. Pumayag naman ito at walang anuman daw iyon sa kanya, at lubos pa nga ang pagpapasalamat nito sa kanilang pagmamagandang loob. Tahimik itong kumain kasabay nila. Tinanong nila ito ng ilang mga bagay-bagay at nagpapaunlak naman ito at sinasagot ang kanilang mga tanong. Ngunit matipid lang itong sumagot dahil na rin siguro sa bago pa lamang nila ito nakilala. Nalaman nilang BS Psychology ang kursong kinukuha nito at katulad nila ay graduating na rin ito. Pagkatapos makapagpakilala sa isa't isa ay tinanong nila ito kung may cellphone number at nais nila iyong malaman. Agad namang kinuha ni Daisy ang kanyang cellphone na ikinamanga ng mga kaibigan ni Loida. Si Lorna ay nanlaki ang mata at napawaw pa. Si Karen naman na may pagkamaldita sa kanilang magkakaibigan ay napairap at napasimangot dahil sa inggit, sapagkat hindi nila akalain na latest model ang cellphone na gamit nito, sapagkat wala iyon sa kanyang itsura. Noong panahon na iyon, ang pinakabagong modelo ay ang Nokia 8210, samantalang ang sa kanila ay Nokia 5110 lamang. At tinanong pa ni Karen si Daisy kung GSM din ba daw iyon, na agad namang sinagot ng dalaga at sinabing oo. Kaya sabay-sabay silang tumawa na ang ibig sabihin pala ni Karen ng acronym na GSM ay hindi Global System for Mobile, kundi galing sa magnanakaw. Kaya agad namang binawi ng dalaga ang kanyang sagot at sinabing galing umano iyon sa napagbentahan ng kanilang kalabaw. Sinikap daw talaga itong mabilan ng cellphone upang may komunikasyon sa kanya ang kanyang mga magulang na nasa probinsya, sapagkat nagbo-board lamang daw ito malapit sa kanilang paaralan. Matapos nilang makuha ang numero nito ay hiningi rin ni Daisy ang kanilang mga cellphone numbers. Kinahaponan bago umuwi ay dumaan sila Loida sa library. Kasama niya ang 3 niyang mga kaibigan na kanya ring mga kaklase, at ito ay sila May, Lynn at Marge. Samantalang si Karen naman ay may klase pa. Nasurpresa sila nang makita nilang nakaupo roon si Daisy na mag-isa.
at seryoso ito sa kanyang binabasa. Kaya dahan-dahan nila itong nilapitan at binati. Tila nagulat naman ito nang makita sila at napangiti ito na halatang masaya na makita silang muli. Tinanong ito ni May kung wala pa ba itong kaibigan sa campus sapagkat lagi daw itong nag-iisa. Sumagot naman ito at sinabing wala. Kaya napabulalas ng malakas si Lynn sapagkat hindi ito makapaniwala na hanggang sa mga sandaling iyon ay wala pa ring kaibigan si Daisy na halos magbabakasyon na. Kaya napatingin sa kanila ang librarian at sinenyasan sila nito na wag maingay. Naupo sila sa tabi nito at ipinunit naman ni Daisy ang binabasa niyang aklat. Hinarap sila nito upang makipagkwentuhan. Sabi ni Loida, sana ay hindi daw nila siya naabala. Tumango naman ito at sinabing hindi at okay lang di umano. Tumayo naman si Marge at Lynn at hinanap na ang librong kailangan nila upang maipa-xerox. Sinabi ni Daisy kina Loida at May na sa Abril ay piyesta sa kanilang probinsya at dahil bakasyon na iyon ay uuwi daw siya sa kanila at nais niyang imbitahan ang mga ito. Tinanong nila ito kung saan ang kanilang probinsya. Sinabi nitong sa Capiz. Nasabi agad ni May na malayo iyon at tawid dagat. Nasabi naman ni Loida na marami daw aswang doon. Sabi ni Daisy ay hindi naman totoo iyon sapagkat doon na raw siya lumaki at wala naman siyang naranasang ganoon kahit minsan. Nung dumating sina Marge at Lynn ay kinuwento nilang agad ang paanyaya ni Daisy. Tila natuwa naman ang dalawa at sinabing exciting iyon upang makarating naman sila sa malayong lugar at hindi puro Cavite at Laguna na lamang. Ayon pa sa dalawa ay maganda ang makarating sa probinsya upang hindi puro mabaho at nakakalasong usok at walang katapusang ingay na lang lagi ang kanilang nararanasan tulad sa Maynila. Ngunit tila may naalala ang mga ito at bilang nasabi ng dalawa na kaya lang 'di ba aswang infested ang lugar na iyon. Si Loida na ang sumagot at sinabing hindi naman daw iyon totoo ayon kay Daisy. Dagdag na sabi pa ni Loida ay dapat ngayon pa lamang ay magpaalam na sila sa kanilang mga magulang at mag-ipon-ipon na. Sagot naman ni Daisy ay mga 2,000 pesos lamang ay balikan na iyon at sobra pa. Pagdating naman aniya sa kanila ay walang problema ukol sa pagkain, lalo pa nga't may okasyon dahil piyesta ang kanilang pupuntahan. Dahil doon ay tila lalo naman silang na-excite sapagkat magandang karanasan iyon naisip nila. Tinext nila si Karen at sinabing nasa library sila at sumunod doon. Maya-maya ay dumating na rin si Karen at agad nilang ibinalita dito ang plano nilang pagbabakasyon sa probinsya nila Daisy. Tila hindi naman ito na-excite sa kanyang narinig at sinabing delikado doon sapagkat maraming aswang ang lugar na iyon. Sinabi naman nila dito na hindi iyon totoo. Sumagot naman ito sa kanila at sinabing kanino naman nila nalaman na hindi totoo maraming aswang doon. Sinabi nila na nalaman nila ito mula kay Daisy. Sabi naman ni Karen na natural lamang daw iyon na ganun ang sasabihin dahil taga roon ito. Kaya sumagot na rin si sinabing hindi naman talaga totoo ang umiiral na paniniwala ng mga tao na maraming aswang sa kanilang lugar. Kaya muling sumagot si Karen at sinabing hindi totoo na maraming aswang sa inyong lugar pero totoo na mayroong aswang. Kaya sinabi muli ni Daisy na doon na siya lumaki at wala siyang naranasang ganon at tahimik di umano sa kanilang lugar at masaya. At malalaman daw nilang totoo ang kanyang sinasabi pag sumama sila sa kanya. Papiloso po namang sumagot muli si Karen at sinabing paano naman magiging masaya kung kakainin ka na ng mga aswang. Kaya sumagot na rin sila Loida sa usapan at sinabing hindi nga totoo ang aswang at kung totoo man ay wala naman iyon sa kanilang lugar. Kaya wala na nagawa pa si Karen
kundi umayon at sinabing sige at sila na daw ang bahala. Natuwa naman si Daisy at sinabing ipagbibigay alam na niya kaagad ito sa kanyang mga magulang na may kasama siyang mga bagong kaibigan at bisita sa kanyang pag-uwi upang makapaghanda na ang mga ito. Sa halos 2 linggo bago ang kanilang pag-uwi sa probinsya nila Daisy, ay regular na silang nagtitext at lagi na nila itong kasama sa kanilang mga lakad. Ano pat kabilang na talaga ito sa kanilang grupo at itinuturing na rin nilang kaibigan. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagbiyahe ay excited ang lahat, maliban kay Karen na tila may pag-aalala. Ayon pa dito, nang minsan niyang i-text si Loida ay sinabi nitong bakit daw sila sasama sa isang taong di pa nila lubos na nakikilala. Dapat daw ay sa kanilang probinsya na lang daw sila nagpunta. Gusto lang naman pala nila umano na mapalapit sa nature at makaiwas sa polusyon sa syudad. Ngunit sinabi naman ni Loida na huwag itong masyadong maging negatibo at mag-isip ng kung ano-ano sapagkat mabait naman di umano si Daisy. Maaga pa ay nagkita-kita na sila sa terminal ng bus upang sumakay papunta ng pier at sasakay sila ng barko na nakadagdag naman ang pagkasabik sa kanila dahil halos lahat sila ay hindi pa nakakasakay dito maliban kay Karen. Nang nasa barko na sila ay halos magkabilang tenga ang kanilang ngiti dahil aliw na aliw sila sa pagsakay dito. Nalubos din namang ikinatuwa ni Daisy na nang mapansin ito ni Karen kung bakit masayang masaya ay sinabi nitong masaya siyang makita na maligaya sila na kanyang mga kaibigan. Pagdating nila sa pier ng probinsya nila Daisy ay sumakay pa muli sila ng bus. Malayo pa ang kanilang binyahe. Pagbaba nila ng bus ay pansamantala silang tumambay sa isang bahay na malapit sa kalsada. Nagpaalam naman sandali sa kanila si Daisy at pupunta daw ito sa tindahan upang magpa-load. Nang sa ganon ay ma-text na niya ang kanyang mga magulang at nang masundo sila ng tricycle sapagkat malayo pa ang sa kanila mula sa highway. Tuwang-tuwa naman ang magkakaibigan sa mga tanawing kanilang nakikita at nasabi pang iba talaga sa probinsya. Nang biglang may nakita silang matanda sa bakuran ng bahay kung saan sila malapit na naroon. Binati daw nila ito ng isang magandang araw, ngunit hindi ito kumibo. Naisip nila marahil ay iba ang kanilang salita, kaya hindi sila nito naintindihan. Ngunit maya-maya ay nakita nila itong lumapit at tinanong kung taga saan sila. Nabagya pa nilang ikinabigla sapagkat marunong naman pala itong magtagalog. Sinabi nilang taga Maynila sila. Muli silang tinanong nito kung saan sila papunta. Sinabi nila na papunta sila sa bahay ng kanilang kaibigan at binanggit nila ang baryo. Muling nagsalita ang matanda at sinabi sa kanila na hindi daw nila ito tunay na kaibigan sapagkat kung tunay daw nila itong kaibigan ay hindi daw sila yayayain nito na pumunta sa lugar na iyon. Nang marinig nila ang tinura ng matanda ay di daw nila alam kung bakit nakaramdam sila ng pagkakilabot. Nanindig di umano ang mga balahibo nila, sabi ni Loida. Marahil ay dahil na rin sa paraan ng pagsasalita nito at mga pag-aksyon. Napakumpas-kumpas pa di umano sa hangin habang nagsasalita ito at nakikipag-usap sa kanila. Idagdag pa ang itsura nito na agad ka talagang maniniwala sapagkat ang matanda mismo ay nakakatakot na. Nakadalasan mong makikita sa mga pelikula na nagtatampok sa mamangkukulam. Ganoon daw ang figura nito. Tinanong nila ang matanda kung bakit niya nasabi iyon, ngunit tinalikuran na sila nito at sinabing bumalik na lamang sila sa Maynila. Kaya agad na nagsalita si Karen at sinabing hindi talaga maganda ang kanyang kutob ukol sa pagbabakasyon nilang iyon. At sinabi pa nitong totoo ang mga aswang at marami daw iyon sa lugar kung nasaan sila
ng mga pagkakataon na iyon. Matapos magpaalam ni Daisy sa kanyang mga kaibigan upang magpa-load, ay may lumapit na matanda kanila Loida at binabalaan sila at sinabing bumalik na sila ng Maynila habang may panahon pa. Nakarinig naman sila ng panunumbat mula kay Karen at sinabing hindi talaga maganda ang kutob niya sa kanilang pagbabakasyon na iyon sa lugar nila Daisy. Matapos iyon, ilang sandali pa ay dumating na rin si Daisy at na-text rin daw nito ang kanyang mga magulang at susunduin na raw sila ng tricycle. Biglang pinutol ni Karen si Daisy sa kanyang pagsasalita at sinabi ng patanong kung tutuloy pa ba daw sila, na ipinagtaka naman ni Daisy kaya nagtanong ito kung bakit. Sinabi naman nila kay Daisy ang sinabi sa kanila ng matanda. Sabi ni Daisy na huwag nilang pansinin ito sapagkat mayroon itong depekto sa kanyang pag-iisip at sinabing narito na sila kaya wala silang dapat pang ipag-alala. Sinabi naman ni Lynn sa maarting pagsasalita na lubha na daw siyang natatakot kaya muling sinabi ni Daisy na wala silang dapat ikatakot sapagkat kasiyahan ang pupuntahan nila. Nagsalita na rin si Loida at sinabing tigilan na ang pag-iisip ng kung ano-ano at wag nang paganahin pa ang mga malilikot nilang pag-iisip. Dagdag pa nito na naroon sila upang mag-enjoy, hindi para i-stress ang kanilang sarili at takutin sa mga bagay na narinig lamang sa mga sabi-sabi. Muli naman nagsalita si Karen at sinabing hindi siya nagkulang ng pagpapaalala sa mga ito. Halos 1 oras din silang nanatili sa gilid ng kalsada sa paghihintay ng kanilang sundo. Mag-aalas 2 na ng hapon ng mga pagkakataon na iyon nang dumating na ang kapatid ni Daisy na minamaneho ang kanilang tricycle. Matapos nila magkamustahan ay niayos na nila ang kanilang mga bag sa likod ng tricycle. Tinalian iyon ng kapatid ni Daisy upang maisigurong hindi ito mahuhulog. Matapos matiyak na ayos na ang kanilang mga gamit, ay isa-isa na silang pumasok at pumwesto sa tricycle. Habang bumabiyahe ay hindi mapigilan ng magkakaibigan ang humangas sa ganda ng lugar at sa mga tanawing kanilang nakikita at panay ang pagpapasalamat nila kay Daisy dahil dinala sila nito sa kanilang lugar. Tila mga ignorante ang mga ito dahil halos buong panahon nila ay sa Maynila nila ginugol. Napapahiyaw pa ang mga ito kapag dumadampi sa mga mukha nila ang sariwang hangin. Masayang masaya sila kahit na halatang mga pagod na ang mga ito sa mahaba nilang pagbiyahe. At lumalabas din ang kapilyahan ng mga ito sa tuwing mauuga sila sa tricycle dahil sa hindi pa sementado ang kalsada na kanilang dinaraanan. Marami ring puno sa gilid ng daan na nakakadagdag sa kanilang paghanga at nasabi pa nilang ang sarap talagang tumira sa probinsya. 3:00 pasado na nang sapitin nila ang bahay nila Daisy. Hindi ito kalakihan na ang pagkakayari ay simple lamang, na kalahati ay sementado at ang kalahati ay yari sa kahoy. Kita nila sa muka ng mga magulang ni Daisy na masayang masaya ang mga ito na makita sila, lalo na ang kanilang anak. Matapos silang mabati ng mga ito ay agad nang bumalik sa kusina sapagkat pinaghandaan pala talaga ng mga ito ang kanilang pagdating. Nagkatay ang mga ito ng baboy at 5 pirasong manok na ikinahanga ng mga kaibigan ni Daisy sapagkat espesyal ang pagtuturing sa kanila. Pagpasok nila sa bahay ay naabutan nilang naroon din ang ilang mga pinsan ni Daisy
maging ang mga tiyuhin at tiyahin nito na kanina pa naghihintay sa pagdating nila. Kaya nagbiro sila Loida sa mga ito na kung piyesta na ba raw, na ikinatuwa naman ng mga kaanak ni Daisy sapagkat nakita nila kaagad na hindi mga suplada ang mga kaibigan nito at mga palabiro. Mabilis namang niyakap ng kanyang mga pinsan si Daisy nang makita at ipinakilala naman sila ni Daisy sa kanyang mga bagong kaibigan. Masaya silang nagkwentuhan sa sala habang ang mga magulang naman ni Daisy at iba pa niyang mga kaanak ay abala sa paghahanda sa kusina. At nang mag-aalas 5 na ay nakahanda na ang lahat, kaya nag-umpisa na silang magkainan. Masayang masaya at nakampante na ang mga kaibigan ni Daisy sa mabuting pag-iistima ng mga ito sa kanila. At ang mga pag-aalala ukol sa mga naririnig nilang katatakutan patungkol sa lugar nila Daisy ay tila nalimutan na at di na nila iyon alintana. Magiliw na nakipagkwentuhan at nakipagkulitan din ang mga pinsan ni Daisy sa kanyang mga kaibigan. At dahil sa halos magkakaedad lamang ang mga ito, kaya mabilis silang mga nagkapalagayan ng loob. At kahit pa nga sa probinsya lumaki ang mga pinsan ni Daisy, ay kayang-kaya ng mga ito makibagay sa mga taga-Maynila. Nang mag-aalas 8 na ng gabi, ay isa-isa na nagpaalam at nagsisiuwian ang mga kaanak nila Daisy, hanggang tuluyan na ngang sila na lamang ang natira at tila doon nila naramdaman ang pagod na halos hindi na mga makagalaw ang mga ito sa kanilang kinauupuan. Samantala, si Daisy naman at ang kanyang kapatid ay naayos na ang kwartong tutulugan ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga magulang naman ay abala sa pagliligpit sa kusina. Nang maiayos na ni Daisy ang kanilang tutulugan, ay isa-isa na niya itong inaya sa kwarto at sinabihang magpahinga na. Bago tuluyang pumasok ang mga ito sa kwarto, ay sinilip pa muna nila ang mga magulang ni Daisy at nagpasalamat sila sa mga ito. Sila May, Lynn at Karen ay magkakasamang natulog sa isang kwarto, samantalang sila Daisy, Marge at Loida naman ay sa kabila. Ang mga magulang at kapatid naman ni Daisy ay sa sala ang mga ito matutulog. Makalipas ang ilang sandali ay mga nagsisihilik na ang mga ito dahil na rin sa sobrang pagod. Makalipas ang ilang oras ay biglang nagising si Karen at bumangon sapagkat nakaramdam ito ng matinding lamig. Mabilis nitong hinagilap ang kumot na nasa paanan na niya. Nanghihiga na siyang muli ay nakaramdam siya ng pagkaihi, kaya naisipan nitong pumunta ng banyo. Paglabas niya sa pinto ay nasulyapan niya ang oras na nasa sala at nakita niya mag-aalauna na pala ng madaling araw. At nakarinig siya ng mga boses na nagmumula sa labas ng bahay at tansya niya ay marami ang mga ito. Kaya mabilis niyang tinungo ang banyo at ginawa na ang dapat gawin. Agad siyang lumabas mula rito at sabik siyang malaman kung ano ang meron sa labas ng bahay. Sumilip muna siya sa bintana. Nakita niya ang mga tao na hindi bababa sa 10 na nagkakasiyahan ang mga ito at nagtatawanan pa. At nakita niya ang 2 malalaking kawa na nakasalang na sa apoy at tila may pinakukuluan na dito, at 3 malalaking kaldero na nasa ibabaw ng mahabang mesa na napapalibutan ng mga taong abala sa paghihiwa ng mga sangkap at rikado. Naisip niya na hindi pa naman araw ng piyesta, kung bakit abala na ang mga tao sa tila napakalaking handaan. Nang may narinig siyang boses ng 2 lalaki na nag-uusap, na ang isa ay pamilyar sa kanya. Tatay ni Daisy ang isa dito.
Narinig niyang nagtanong ang kausap ng tatay ni Daisy kung saan naroon ang mga bisita, at narinig ni Karen na sumagot ito at sinabing nasa kwarto at mahimbing na natutulog. Sa puntong iyon ay kinutuban na di umano si Karen ng hindi maganda, kaya dali-dali siyang bumalik ng kanilang kwarto at ipagbibigay alam niya sa mga kaibigan ang kanyang narinig. Matinding kaba na di umano ang kanyang nararamdaman ng mga pagkakataon na iyon. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ay wala na roon sina May at Lynn. Lalo siyang kinabahan. Mabilis niyang tinungo ang kabilang kwarto. Pagsilip niya dito ay wala na rin doon sina Lloyda at Marge. Ngunit naabutan niya nakahiga roon si Daisy na nakatagilid at nakatalikod sa kanya. Mabilis niya itong nilapitan. Pagluhod niya sa sahig at nang silipin niya ito ay halos mapasigaw siya sa nakita. Ngunit agad niyang pinigilan ang sarili sapagkat ayaw niyang marinig siya ng mga taong nasa labas. Iba na ang itsura nito. Nakausli mula sa mga labi nito ang matutulis nitong ngipin at mabalahibo na ang mukha nito na ang balat ay nag-iba din ang kulay at tila naging magaspang, na ang parting kinalalagyan ng mga kilay nito ay napakaumbok at naging busalsal ang ilong nito na grabe ang ikinapal ng mga labi. Kaya dahil sa kanyang nakita ay nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Naisip niyang pumunta doon sa may kusina at doon siya daraan sa likod ng bahay. Nang makalabas siya sa likod ay nakita niya binubuhat ng mga kalalakihan ang mga walang malay niyang kaibigan na mga nakalaylay na ang kanilang mga kamay. Nais man daw niya itong tulungan ngunit wala na siyang magagawa para sa kanila. Kaya tumalikod na siya at naisip niyang tumakas at mabilis na lumayo sa lugar. Ngunit napasigaw siya ng ubod lakas. Nang pagtalikod niya ay naroon si Daisy kasama ang mga magulang at kapatid nito na mga halimaw na rin ang itsura. Mabilis siyang nagtatakbo habang sumisigaw na hindi malinaw sa kanya kung saan siya daraan. Nang biglang narinig ni Karen ang malakas na boses nila Lloyda na sinasabing gising at niyuyugyug siya ng mga ito. Pagmulat ng kanyang mga mata ay laking pasasalamat niya nang makita ang muka ng kanyang mga kaibigan at nasabi niya sa kanyang sarili na mabuti na lamang at isang masamang panaginip lang ang lahat. Maya-maya ay nakita niyang papalapit sa kanya si Daisy at may dalang isang basong tubig. Agad naman niya itong inabot sapagkat uhaw na uhaw ang kanyang pakiramdam. Narinig niyang halos sabay-sabay na nagsasalita ang kanyang mga kaibigan at sinasabi nagsisigaw daw siya at ang lakas di umano na dahilan para magising ang lahat ng tao na nasa bahay. Kaya nang iikot ni Karen ang kanyang paningin ay nakita niya na naroon rin ang mga magulang at kapatid ni Daisy. At narinig niya na nagsalita ang nanay ni Daisy sa malumanay na boses. Tinanong siya nito kung okay na ba daw siya at mukhang hindi maganda ang kanyang napanaginipan. Matapos ngang managinip ng masama ni Karen, ay napagpasya nilang wag nang iwan ang kaibigan nila sa kwarto at sama-sama silang natulog na muli. Ngunit naisipan nilang manalangin na muna. Kinaumagahan pagkagising nila Lloyda ay nakahanda na ang agahan. Paglabas nila ng kwarto ay nakita nila si Daisy na abala at tinutulungan ang kanyang ina sa paghahanda. Magkakasabay silang kumain na magkakaibigan ng almusal. Matapos makakain ay nagpasya sila na maupo sa labas at doon magpahangin. Habang abala si Daisy na tumutulong sa pagliligpit ng kanilang kinainan, ay kinausap ni Karen ang mga kaibigan.
Sinabi nito sa kanila na bihira siyang nananaginip ng masama tulad ng nangyari noong nagdaang gabi. Ayon pa kay Karen, kapag nananaginip siya ng ganoon ay mayroon talagang masamang nangyayari at nagkakatotoo iyon. Dahil sa sinabi ni Karen ay nagtanong si May at Marge kung ano ba ang napanaginipan talaga nito. At tubiling sumagot si Karen, ngunit nagsalita si Loida at sinabing sabihin na nito kung ano ba daw talaga iyon. Sinabi ni Karen sa mahinang tinig sa mga kaibigan na napanaginipan nitong aswang ang buong pamilya nila Daisy. Na ikinagulat naman nilang lahat at napasigaw pa nga ang maarte sa kanilang grupong si Lynn, na agad naman sinenyasan ni Loida na tumahimik. Di daw nila alam pero kinilabutan sila sa sinabi ni Karen. Pero sabi naman ni Loida, paano naman mangyayari iyon samantalang ang bait ng buong pamilya ni Daisy sa kanila. Kahit pa nga ang mga kaanak nito ay mabuti makitungo sa kanila. Sabi naman ni Lynn na malay ba daw nila at baka pakitang tao lamang ang lahat ng iyon para maitago ang masama nilang balak sa kanila. At dagdag na pahayag pa ni Lynn ay medyo di na nga rin daw maganda ang kutob niya at tila may inililihim di umano ang pamilya nila Daisy sa kabila ng magandang pakikitungo ng mga ito sa kanila. Maya-maya pa ay nakita nilang paparating si Daisy at papunta sa kanila, kaya mabilis nilang iniba ang usapan. Tinanong sila ni Daisy kung nais ba nilang maligo sa falls sapagkat sa kinabukasan pa naman ang piyesta at wala sila namang gagawin sa bahay. Sabi pa ni Daisy upang hindi sila mainip. Sabay-sabay naman nagsalita ang mga kaibigan nito na magkakasalungat ang kanilang mga sagot. Si Loida, Marge at May ay sumang-ayon, samantalang si Lynn at Karen ay tumanggi. Kaya nagtaka si Daisy kung bakit ganoon ang kinikilos ng mga ito. Sinabi ni Daisy na para mag-enjoy sila, total, iyon naman ang ipinunta nila sa kanilang lugar. Ngunit agad na nagdahilan si Karen at sinabing pagod pa siya at hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Magsasalita sana si Loida ngunit pasimple itong kinalapit ni Karen. Kaya hindi na sila pinilit pa ni Daisy at bumalik na ito sa loob ng bahay. Pagkaalis ni Daisy ay agad na nagsalita si Loida at sinabing ano na naman daw ang kanilang problema. Sinabi ni Karen na masama na naman ang kutob nito. Dagdag pa niya ay baka doon nila balak silang aswangin at gawa ng masama. Sinabi naman ni May na kung talagang totoo ang nararamdaman ni Karen sa pamilya nila Daisy, sana kagabi pa lamang daw ay ginawa na nila ang kung anuman ang binabalak nilang masama sa kanila. Pagdepensa naman ni Lynn kay Karen ay malay ba daw nila kung bumubuelo lamang ang mga ito at maingat kung umatake. Nailing na lamang si Loida sa mga sinabi nila Lynn at Karen at sinabing bahala na raw sila kung yan ang gusto nila. Nang mag-aalas 9 na ng umaga ding iyon ay nagpasya silang maligo na lamang sa banyo. At dahil sa hindi kalakihan ang banyo nila Daisy ay magkakasunod lamang sila. Naunang pumasok sa banyo si Karen. Nang wala pang ilang minuto ay bigla itong nagsisigaw at tumatakbong lumabas ng banyo. Nagulat naman silang lahat na naroon. Silang anim na magkakaibigan lamang ang naroon ng pagkakataon na iyon sapagkat pumunta sa bayan ang mga magulang at kapatid ni Daisy upang mamili sapagkat kinabukasan nga ay piyesta na. Kaya mabilis nilang sinalubong si Karen at tinanong ito kung bakit. Mabilis nitong sinabi sa mga kaibigan na nakakita siya ng isang malaking itim na pusa at nagtatangka na itong pumasok sa siwang at nanilisik pa di umano ang mga mata nito. Tinanong ni Loida si Daisy baka may alaga naman talaga silang pusa. Sinabi naman nito na meron ngunit hindi iyon kulay itim. Sabi nila May ay baka naman na mali lang si Karen ang tingin dito. Ngunit iginiit ni Karen na alam niya ang kanyang nakita.
At alam din niya na hindi karaniwan ang pusang iyon sapagkat malaki ito at iba kung makatitig. Dagdag na sabi pa ni Karen. Pinakalma nila ang kaibigan at pinatahan sapagkat nagsimula na itong umiyak sa takot. Wala naman ang nasabi pa si Daisy. Natahimik na lamang ito sapagkat nag-hysterical na ang kaibigan nilang si Karen at ayaw niyang lumala pa ang lahat. Lumabas ang mga ito ng bahay at naiwan si Daisy na nagtataka. Pagdating sa labas ay sinabi ni Karen na ayaw na niya at hindi na siya papayag na manatili pa ng kahit na isang gabi sa bahay nila Daisy. At binantaan pa niya ang kanyang mga kaibigan na kung gusto pa nilang mabuhay ay manong makinig daw sila sa kanya kahit minsan. Sinabi naman ni Loida na ano ang sasabihin nila kay Daisy at sa mga magulang nito. Sabi pa ni Marge na nakakaya naman daw sa kanila. Sumagot naman si Lynn at sinabing mas uunahin pa daw ba nila ang hiya kaysa sa mga buhay nila. Biglang nagsalita muli si Karen at sinabing sabi na nga ba niya at tamang lahat ang kutob nito, maging ang panaginip niya. Ayon pa dito ay bihira talaga siyang managinip at sa tuwing nananaginip siya ng ganoon ay nagkakatotoong talaga. Sabi pa niya, di ba at wala ang mga magulang at kapatid niya? Sigurado ba daw sila na silang tatlo talaga ay pumunta sa bayan? Muling ibinalik ni Loida ang kanyang tanong dito na kung ano ang sasabihin nila. Sabi ni Lynn, sabihin na lang nila na maraming nakikitang hindi maganda ang kaibigan nilang si Karen at nag-aalala sila para dito. Kaya sasabihin na lang daw nila na uuwi na lamang sila at magpapasalamat na lamang sa mga ito. At sasabing masaya sila na nakilala nila ang mga magulang ni Daisy maging ang kapatid nito. Na nasabing bigla ni Loida na napaka-plastic di umano ni Lynn. Kaya bigla siya nagkatawanan ng bahagya. Nang pasado 11:00 na ay narinig nila ang tricycle na pumarata. Dumating na ang mga magulang ni Daisy. Hinintay lang nilang maipasok ng mga ito ang kanilang mga pinamili at pinagpahinga silang sandali. Pagkatapos noon ay nilapitan nila ang mga magulang ni Daisy at nagpaalam na sila dito. Na ikinagulat naman ng mga ito lalo na si Daisy sapagkat hindi man lamang nila sinabi sa kanya ang tungkol sa mga napagkasunduan nito. Nabakas nila kaagad ang lungkot sa mga mukha nila. Biglang nagsalita ang tatay ni Daisy at tinanong sila kung hindi na ba raw magbabago ang pasya nila at hindi na talaga maipagpapabukas pa para naman makasalo nila ang mga ito sa piyesta sapagkat alanganing oras na rin at tiyak na bukas pa sila makakabiyahe. Sumagot ang mga ito na hindi na. Tinanong naman sila ni Daisy kung saan sila tutuloy mamayang gabi. Sinabi naman ni Karen na basta at sila na ang bahala tungkol doon, sabi nito. Sumagot naman si Daisy at sinabing nag-aalala lang naman daw siya kaya gusto niyang malaman. Nabigla namang kumalabit na naman si Karen kay Loida. Nang makapagpaalam na sila ng maayos, ay inilagay na nila ang kanilang mga dala sa tricycle. Sobra ang lungkot na naramdaman ni Daisy ng mga pagkakataon na iyon, ayon kay Loida, sapagkat kitang-kita niya sa mukha nito. At nang paalis na sila ay nakita pa nila itong tumakbong papasok ng bahay na umiiyak. Kaya di na nito nagawa pang kumaway at magpaalam. Hinatid silang muli ng kapatid ni Daisy kung saan niya sinundo ang mga ito nung dumating. Nagtanong si Loida kay Karen kung sumagot na ba ang mama nito tungkol sa address at direksyon papunta sa kamag-anak nila na taga Dueñas. Sumagot naman si Karen at sinabing alam na niya ang papunta roon. Tinanong muli ito ni Loida kung bakit ayaw niya ipaalam kay Daisy kung saan sila pupunta. Sinabi naman ni Karen na mahirap na at baka masundan pa sila. Nag-iingat lamang daw siya.
Nang marating na nila ang lugar ng paghahatdan sa kanila, ay nagpaalam na ang kapatid ni Daisy sa mga ito at sinabing mag-iingat sila. Ayon kay Loida, ay naghintay sila ng bus at nang may dumaan ay sumakay sila dito. Samantala, pagdating ng kapatid ni Daisy sa kanila, ay naabutan niya ang kanyang ate na umiiyak. Sobrang nalungkot ito. Maya-maya ay biglang may dumating. Tsuhin iyon ni Daisy. Galit na galit ito at hinahanap ang mga kaibigan niya, na agad namang ipinagtaka nila. Sabi ng tsuhin nito ay natagpuan daw nila ang kanyang baka na halos maubos ang kalahating katawan nito. Nilapa di umano ang kanyang baka, na siya pa naman sanang handa nila sa piyesta kinabukasan. Buti na nga lamang daw at sabay nila inilagay ang baboy, at kung hindi baka maging ito ay nadamay. Tinanong naman ito ng ina ni Daisy kung ano ang kaugnayan ng mga kaibigan ng kanyang pamangkin sa pagkamatay ng baka nito at bakit niya sila hinahanap. Sabi ng kapatid ng tatay ni Daisy, sa buong panahon nilang paninirahan doon ay hindi pa nangyari ang ganon kahit na minsan. Nangyari lamang daw ito nang dumating ang mga dayo na ang tinutukoy nito ay mga kaibigan ng kanyang pamangkin na sila Loida. Sinabi naman ng tatay ni Daisy na baka nagkataon lang. Ngunit malakas daw ang kutob nito nang may gawa ay isa sa mga kaibigan ni Daisy. Nang marinig iyon ng kapatid ni Daisy ay sinabi nito na narinig niya ang pag-uusap ng dalawang kaibigan ng ate niya at tila pinalalabas daw nung isa na may gagawin silang masama sa kanila. Kaya ayaw daw nitong ipaalam kung saan sila tutuloy ngayong gabi. Na nang marinig iyon ni Daisy ay lubasan nagulat. Sabi pa ni Daisy kanina naman daw ay nag-hysterical ang kaibigan niyang si Karen sapagkat may nakita daw itong malaking itim na pusa na ipinagpapalagay daw na aswang iyon. At naalala nila ang pagsigaw nito nung nagdaang gabi. Nasabi pa ng magulang at kapatid ni Daisy ay kapapasok lamang umano nito sa kwarto sapagkat nakita nila ito na galing sa labas bago dumiretso sa banyo at saka pumasok sa kanilang kwarto. At maya-maya ay nagsisigaw na lamang ito nang akala nila ay nananaginip ng masama at binabangungot ito. Nakita nila ito sapagkat abala sila na nag-iipon ng panggatong sa labas. At dahil sa mga revelasyon na iyon ay nasabi ni Daisy na nasa panganib ang mga tunay niyang kaibigan sa kamay ni Karen. At muling nagsalita ang kapatid ni Daisy at sinabi ang narinig niya na lugar na kanilang pupuntahan. Na nang marinig ito ng mga magulang at tiyuhin ni Daisy ay nabakas niya ang pag-aalala sa mga ito. Sabi ni Daisy na gawa-gawang kwento lamang ang lahat na iyon pala ni Karen para tuluyan itong mailayo at masolo ang mga kaibigan. Kaya nakiusap si Daisy sa mga magulang na kung maaari ay sundan nila sila. Matapos ngang mabuo sa kanilang isipan na si Karen ang may masamang balak para sa kanyang mga kaibigan, ay nakiusap si Daisy sa kanyang mga magulang na sundan nila sila. Nagad namang sinang-ayunan iyon ng mga ito sapagkat lubha silang nag-aalala sa mga kaibigan ng kanilang anak na baka kung ano ang masamang mangyari sa mga ito. Kaya agad na silang umalis. Sakay ng tricycle ay hinatid sila ng kapatid ni Daisy. Pagdating nila sa highway ay ilang sandali lamang ang hinintay nila at nakasakay na rin sila. Samantala ayon kay Loida, na mga pagkakataong iyon naman ay nakababa na rin sila ng bus at papunta na sa sinasabing kamag-anak ni Karen. May kalayuan rin di umano ang bahay ng kamag-anak nito mula sa kalsada. At nang naglalakad na sila papasok sa daan, ay may mangilan-ngilan silang nakikitang mga tao sa gilid. Na napansin agad nila Loida na iba ang mga pagkakatitig nito sa kanila. Kaya biglang nasabi ni May na grabe naman kung makatitig ang mga tao dito.
Sabi naman ni Karen ay ganyan talaga sapagkat ngayon lang nila kayo nakita. Na agad namang sumagot si Lynn sa maarte na namang pananalita at sinabi na kami, bakit ikaw nakita ka na ba nila? Sinabi naman ni Karen na minsan na siyang nakapagbakasyon dito na halatang hindi sigurado sa kanyang isinagot. Dahil sa sinabi ni Karen ay agad namang nagtanong si Loida at sinabing bakit pa ito nagtanong sa kanyang ina ng direksyon. Sabi naman ni Karen ay nakalimutan na daw niya kasi. Pagdating nila doon ay napansin nilang abala ang mga tao na tila may okasyon din. Kaya agad nilang tinanong si Karen kung anong meron at bakit abalang-abala ang mga tao. Sinabi nito na hindi niya alam. Marahil ay piyesta din dito, sabi nito. Nasabi naman ni Lynn sa mahinang tinig na kung piyesta daw ay bakit wala man lang banderitas. At ikinumpara pa iyon doon kanila Daisy. Narinig naman pala ni May ang sinabing iyon ni Lynn at sinabi nito na baka may birthday lang. Nang malapit na sila sa bahay na kanilang tutuluyan, ay sinalubong sila ng isa sa mga kaanak ni Karen. Halata ang saya sa mukha nito at tila walang mapagsidlan, pero parang pinipigilan. Na nang makadaupang palad na ito ni Karen, ay binati niya ito at narinig nila na tinawag niya itong Nay. Kaya pabirong tinanong ni Lynn si Karen na kung nanay ba daw niya ito. Dagdag pa ni Lynn, ang buong akala daw nila ay kasama niya ang kanyang ina sa Maynila na naninirahan. Sinabi naman ito na tila nauutal pa na nanay lamang daw ang tawag niya dito, pero tiyahin niya daw talaga ito at kapatid ng kanyang ina. Pabiro namang sinabi ni May na pwede niya maging nanay ito dahil kamukha niya. Dahil sa sinabing iyon ni May ay tila may kung anong sumagi sa isip ni Loida. Di niya alam pero kinutuban siya ng hindi maganda. Kaya tumahimik na daw siya noong mga pagkakataon na iyon. Pero nagsimula na siya makiramdam at patuloy na gumagana ang kanyang isipan. Binabalik-balikan niya ang lahat ng mga nangyari simula nang makilala nila si Daisy hanggang makarating sila sa kung nasaan sila noong mga panahon na iyon. Ayon pa kay Loida ay tila iba ang pakiramdam niya dito kaysa sa lugar nila Daisy. Doon kanila Daisy ang mga tao ay mabilis sila nakapalagayang loob at masayahin ang mga ito. Samantalang sa kamag-anak ni Karen ay tila mga seryoso at kung makatitig sa kanila ay pailalim na nakapagbibigay sa kanya ng kilabot at naninindig di umano ang balahibo niya. Na makapasok sila sa sala ng bahay ay napansin agad ni Loida ang kakaibang amoy. Malansa iyon, kaya naman panay ang reklamo ng maarting si Lynn na pasimple namang kinakalabit ni Loida upang manahimik dahil nakakahiya daw pag marinig ng mga kamag-anak ni Karen. Nagpaalam sa kanilang sandali si Karen at nakita nila itong sumunod sa kanyang tiyahin na pumasok sa isang silid. Nanatili lang sila na nakaupo, hindi sila kampante at komportable. Hindi kagaya doon sa bahay nila Daisy. Iginala ni Loida ang kanyang paningin. Napansin niya na tila kulang sa ventilasyon ang bahay ng kamag-anak ni Karen, kaya madilim sa loob nito at hindi maaliwalas. Isa pang nakatawag sa kanyang atensyon ay ang mga malalaking garapon sa itaas ng aparador na tila may mga nakalagay dito na laman loob na binabara ng kung anong likido. Ngunit di siya sigurado kung laman loob iyon ng kung anong hayop. Ano pat ang mga naobserbahan niya na mga pagkakataon na iyon ay talaga namang nakapagdudulot di umano sa kanya ng matinding takot. Maya-maya ay lumabas na si Karen sa silid. Kaya agad itong niyaya ni Loida na lumabas daw sila upang makalanghap ng sariwang hangin. Tatanggi pa sana si Karen ngunit bago ito magbigay ng kanyang dahilan ay tumayo na si Loida at inaya sabay kinalabit na rin ang mga kaibigan. Kaya wala nang nagawa pa si Karen. Paglabas nila, pag-upo sa mahabang upuang kahoy ay dumaan sa harapan nila ang ilang mga kalalakihan na may dalang malalaking kawa at malalaking kaldero.
na kung bakit biglang nagpakaba ng matindi sa kanya ang tagpong iyon. Naalala niya kasi ang ikinuwento ni Karen sa kanila tungkol sa masamang panaginip nito. Naisip ni Loida na totoo nga kaya ang sinasabi ni Karen na kapag nanaginip ito ay nagkakatotoo, o talagang totoo ang mga bagay na iyon dahil nakita na niya ito at hindi ito basta isang panaginip lamang. Sa isip ni Loida, alinman sa dalawang totoo ay isa ang kanyang natitiyak na sa panganib sila ng kanyang mga kaibigan. Sapagkat ayon kay Loida ng pagkakataon na iyon ay nakita niya ang mga inilarawan ni Karen sa kanyang panaginip. Nakikita niya ng pagkakataon na iyon sa kanilang harapan ang mahaba ding lamesa na sinasabi nito at naroon ang mga taong abala na naghihiwa at nagpeprepara ng mga sangkap at rekado. At lalo pa siyang nasindak nang makita ang ibang naroon na hinahasa ang mga itak nito. Samot-sari na ang pumapasok sa kanyang isip na lubha niyang ikinakatakot. Kaya nag-isip siya ng paraan. Bigla niyang sinabi kay Karen na kung maaari na pumunta sila sa bayan at meron silang bibiliin. Nang tanungin siya ni Karen kung ano ang kanilang bibilin, ay wala siyang agad na maisip, kaya agad niya itong binawi at sinabi na magpapaload pala. Wala na daw kasi siyang load, pagdadahilan nito. Tila nakatunog naman daw si Karen sa pinaplano niya at naramdaman niya iyon. Sabi nito ay bukas na lang siya magpaload sapagkat hindi rin niya magagamit doon sapagkat walang signal sa lugar. Dahil dito ay hindi na siya nagpumilit at baka lalo lamang siyang mahalata, kaya sa halip ay pagtatakpan na lamang niya ang kanyang plano upang mabura sa isip ni Karen na meron siyang binabalak sa pamamagitan ng pagsang-ayon dito at parang baliwala lamang iyon at hindi malaking bagay. Madilim na sa labas kaya sinabi ni Karen na pumasok na raw sila sa loob, na sa pagkakataon daw na iyon ay wala na siya magagawa kundi sumunod dahil wala naman siyang maisip na dahilan pa para manatili sila sa labas. Dahil para daw talaga kay Loida ay ayaw niyang pumasok sa bahay na iyon. Ang kanyang mga kaibigan naman ay tila wala pa rin kamalay-malay. Pinagmamasdan niya ang mga ito. Ayaw niya munang sabihin sa mga ito ang nasa isip niya at baka lalo lang makalata si Karen. Nang pagkakataon na iyon ayon pa kay Loida ay halos hindi na siya makahinga sa sobrang kaba sapagkat nararamdaman niyang wala na silang sapat na oras. Nasabi pa niya na nung mga panahon daw na iyon ay para silang mga kriminal na nahatulan ng kamatayan na naghihintay at ilang oras na lamang ay bibitay na. Di na raw siya makapag-isip ng matino. Maya-maya ay niyaya na silang kumain ng tsahe ni Karen. Kaya kahit gutom ay tumanggi siya at sinabing wala pa siyang gana. Pinilit naman siya nila May at Lynn. Paghawak ng mga ito sa kanyang kamay ay pasimple niyang kinalabit ng daliri ang kanila ring mga kamay bilang senya sa mga ito na meron siyang gustong sabihin. Nagtanong si Loida kay Karen kung nasaan ang banyo na agad naman nitong itinuro ngunit tila inoobserban siya nito sa paraan ng pagkakatitig sa kanya. Niyaya niya ang mga kaibigang si Lynn at May na samahan siya at sinabing tutal ay naiihiri naman sila na hindi naman totoo upang magkaroon lamang sila ng pagkakataon na makapag-usap at masabi niya sa kanila ang mga nasa isip niya. Sasama pa sana si Karen ngunit sinabi nilang wag na at sila na lang. Na magpupumilit pa sana ito ay pabiro nilang sinabi na hindi naman sila bata na kailangan pa ng yaya. Nang nasa banyo na sila ay pinagbantay nila ang isa sa labas. Naunang pumasok si Lynn at Loida at sinabi ni Loida dito ang naiisip niya. Paglabas ni Loida ay naiwan si Lynn. Si Loida naman ang nagbantay sa labas at pumasok naman si May. Si Lynn naman ang nagsabi kay May tungkol sa masamang kutob ni Loida. Paglabas ng dalawa ay tinanong nila si Loida kung ano ang kanilang gagawin. Sabi ni Loida ay di rin niya alam.
Ang isa na lang daw na nasa isip niya ay manalangin at wag silang kakain at iinom ng kahit na ano at wag na wag silang matutulog. Dahil sa mga naobserbahan ni Loida, ay nagkaroon siya ng hindi magandang isipan tungkol sa kaibigan nilang si Karen. Ayaw pa sana niya itong sabihin kanila Lynn at May upang hindi mahalata ni Karen. Ngunit nang niyaya na silang kumain ng tiyahin nito, ay naisip niyang baka may kung anong meron sa pagkain na ihahain sa kanila. Kaya napagpasyahan na niyang dapat na ring malaman ng mga kaibigan ang masamang kutob niya na nung mga panahon na iyon ay tila wala pang nahalata ang mga ito. Nang pabalik na sila sa sala ay nakasalubong nila si Karen at niyayaya na silang pumunta sa kusina upang kumain. Ngunit sinabi nilang wala pa silang gana na napansin ni Loida na agad itong natigilan sa kanilang sinabi at tila napaisip. Kaya mabilis na sinabi ni Loida na hindi sila nagugutom kundi pagod dahil sa biyahe. Kaya kung maaari ay matutulog na lamang daw sila at magpapahinga na. Bagay na nakapagpanumbalik ng sigla sa mukha ni Karen ayon kay Loida. Kaya sinamahan sila ni Karen sa silid na kanilang tutulugan. Pakunwari nilang tinanong si Karen kung siya ba ay hindi pa matutulog. Sumagot ito at sinabing hindi pa. Nang iwan na sila nito sa silid, ay nag-usap ang magkakaibigan sa kung ano ang pwede nilang gawin upang makaiwas sa nakaambang trahedya sa kanila. Maya-maya ay naramdaman nilang may pumasok at tila sinilip sila sa kwarto. Napansin nila iyon dahil sa aninong na aninag nila mula sa pagkakatalukbong nila ng kumot na nagkunwa silang natutulog na. Ngunit mabilis din itong lumabas. Ilang sandali pa ay narinig nilang nagkaingay sa labas. Bumangon si Lynn at mabilis na isinara ang pinto. Dahan-dahan silang lumapit sa bintana ng pagapang at sumilip sila dito. Nakita nila na nakasalang na ang dalawang malalaking kawa sa apoy at nilalatagan ng mga dahon ng saging ang mahabang mesa. Sa kanilang mga nakikita ay tila unti-unti nang nabubuo ang masama nilang naiisip tungkol sa kung ano ang mga susunod na mangyayari, maging ang masama nilang kutob tungkol sa kanilang kaibigang si Karen, na kapag naiisip daw ni Loida kung ano ang pwede nilang sabitin, ay halos himatayin na siya sa tindi ng nerbiyos na kanyang nararamdaman. Nakita nila na nagkumpukan ang mga taong nasa labas nang isa sa mga ito ay may sinasabi, ngunit di nila maintindihan sapagkat sinalita ito sa katutubo nilang lingwahe, na ayon pa kay Loida, ang naintindihan lang niya sa mga sinabi nito ay ang salitang pagkaon, na alam niyang pagkain ang ibig sabihin noon. Tila isang mahabang litanya di umano ang ginawa ng lalaki, na tumitingala pa pagkaminsan ang mga ito sa langit, tumitingin sa buwan at itinataas ang mga kamay na tila pinupuri iyon. Ano pat nakakakilabot daw ang nakikita nilang tagpong iyon. Lalo silang natakot nang makita nila na nagsituwad ang mga ito na animoy mga aso, na ang naiwang nakatayo na lamang ay ang lalaking nagsasalita. Dahil doon ay sinabi ni Loida sa mga kaibigan na tumakas na habang abala pa ang mga ito. Halos panawa na raw sila ng lakas at hindi ng takot, ngunit pinilit nilang paglabanan iyon. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Iniwasan nila lumikha ng kahit anumang ingay na maaaring makatawag ng pansin sa mga taong nasa labas. Nang mabuksan na nila ang pintuan, ay sumilip silang sandali, at nang masigurong walang isa mang naroon, ay agad na silang lumabas ng silid.
Napagpasyahan nilang wag nang dalhin pa ang kanilang mga gamit upang hindi makaabala sa kanilang gagawing pagtakas. Tanging pera at cellphone lamang nila ang kanilang dala. Lumakad sila dahan-dahan papunta sa may gawing banyo sa likod ng bahay. Nang makalabas na sila at ng mga ilang dipa na ang kanilang layo mula sa bahay, ay tsaka sila nagtatakbo at binuksan nila ang kanilang mga cellphone upang magkaroon sila ng kahit kaunting liwanag upang makita nila ang kanilang dinaraanan. Hindi nila tiyak kung saan sila papunta sapagkat hindi nila kabisado ang lugar at ang daan. Basta ang tanging nais nila ng mga pagkakataon na iyon ay makalayo sa bahay. Nang nasa bandang ibabaw na sila ng burol at natatanaw pa nilang bahagya ang bahay, ay narinig nilang tila nagkagulo at nagkaingay ang mga taong naroon. Naisip nilang marahil ay nalaman na nila na wala na sila, kaya binilisan pa nila ang pagtakbo. Nang lumingon sila ay nakita nilang may mga ilaw mula sa bahay na papunta sa kanilang direksyon. Kaya narinig na umano ni Loida ang kanilang kaibigang Celine na umiiyak at panay ang sabi nito na ayaw pa niyang mamatay pero hindi na daw niya kaya, na wala ng kaarte-arte ito sa kanyang pagsasalita. Habang tumatakbo ay sinabihan niya ito na huwag maingay at hindi sila mamamatay upang palakasin ang loob nito. Ilang sandali pa ay naaninaga nila ang daan at nakita ni May ang isang malaking puno ng mangga na ayon sa kanya ay natandaan niya iyon na nadaanan nila nang papunta pa lamang sila sa bahay ng tiyahin ni Karen. Kaya mabilis nila iyong binaybay. Lumakas ang loob nila at tila nabuhayan sapagkat palabas na iyon at papunta sa malaking kalsada. Ngunit tila mabilis na lumalapit ang mga taong humahabol sa kanila. Kaya naisip ni Loida na lumihis at umalis muna sila sa daan. Sabi niya ay mas mabilis ang mga ito sa kanila, kaya tiyak na maaabutan sila ng mga ito. At isipin talaga nila na dito sila daraan. Kaya minabuti nga nilang umalis sa daan. Naglakad sila sa gawin nilang kanan, doon sa masukal at marami nagtataas ang mga halaman. Ibinulsa nila ang kanilang mga cellphone at naupo doon. Ilang sandali pa ay naandyan na nga ang mga taong naghahanap sa kanila na binabaybay ang daan. Nanatili silang nakaupo at nanahimik. Pinakalman nila ang kani-kanilang sarili. Maya-maya pa ay unti-unti nang humihina ang boses ng mga ito at nakita nila ang liwanag mula sa mga taong iyon na unti-unti na ring lumalayo. Tama ang naisip nila. Nasusundan nga sila ng mga ito sa daan. Pagkat iyon ang naisip ng mga ito na karaniwan nilang gagawin. Paglagpas ng mga tao ay may narinig silang huni na ayon kay Loida ay hindi tunog ng karaniwang hayop at noon pa lamang daw nila iyon narinig na ang tunog ayon sa kanya ay dahil doon ay nakaramdam na naman sila ng pangamba. Makalipas ang kalahating oras ay narinig nilang muli ang tinig ng mga taong paparating at unti-unting nagliwanag ang daan. Mula sa pagkakaupo ay nahiga sila upang lalo pang maikubli ang mga sarili. Di na nila alintana pa kung madumihan sila ng mga panahon na iyon. Kahit ang alalahanin na baka may ahas ay nitong huli na daw sumagi sa isip ni Loida. Pero ng mga pagkakataon na iyon ayon sa kanya ay di nila iyon naisip na ang mahalaga di umano sa kanila noon ay makaiwas sa mga hinihinala nilang aswang. Maya-maya ay lumagpas na ang liwanag mula sa daan sa tapat ng kinaroroonan nila. Nang bigla daw tumunog ang cellphone ni Loida, nalubha nilang ikinagulat. Nang tingnan niya ito ay tumatawag si Karen. Nagsinungaling ito na walang signal sa lugar na sabi niya sa kanyang sarili.
Papatayin pa sana niya ito ngunit huli na ang lahat. Nakita nilang nagkaingay ang mga tao at pabalik na ang mga ito. Narinig nilang papalapit na ang mga ito sa kanilang kinalalagyan. Mabilis silang tumayo at nagtatakbo, paakyat pabalik ng kalsada na mga 15 di pa lamang ang layo nila mula sa mga taong hinihinala nilang mga aswang. Habang tumatakbo ay napahagulgol na sila sa sobrang takot. Nagsisigaw sila kahit pangangtsak nila na wala namang makakarinig na iba doon sa kanila. Di sila tumigil sa pagtakbo, nagpatuloy sila. Na ng mga panahon na iyon ayon kay Loida ay naisip niya ang kanyang mga magulang at kapatid na lalo pang nagpatulo ng luha niya. Habang tumatakbo ay pabulong din siyang nananalangin. Ilang sandali pa ay narinig na nila ang mga tao na halos nasa likuran na nila. Ngunit di pa rin sila tumigil ng pagtakbo at pagsigaw na patuloy na humihingi ng tulong. Nang biglang may sumabunot at tumawak sa kanilang mga buhok. Nalaking gulat naman nila nang makita ang liwanag at ang ibang grupo ng mga tao sa kanilang harapan na tumatakbo rin papunta sa kanilang kinaroroonan, na naririnig nilang isinisigaw ang mga pangalan nila ng isang babae. Tila nakahinga sila ng maluwag, lalo na nang makita nila ang mukha ng kaibigan nilang si Daisy. Kasama nito ang kanyang mga magulang at nakita nila na may mga tanod kasama ang kanilang kapitan. At may mga ilang pulis din silang kasama, na agad naman nilang naramdaman na nawala ang humahawak at pagkakakapit sa kanilang mga buhok. Mabilis na nagpulasan ang mga ito. Napatakbo sila palapit kanila Daisy at napayakap dito. Habang patuloy sa pag-iyak ay walang tigil ang pagpapasalamat nila dito. Sinabi ng mga ito na mabuti at dumating sila, dahil kung hindi ay baka ano na ang nangyari sa kanila. Napagpasyahan ng mga kasama nila Daisy na dumiretso sa bahay na sinasabi nilang tiyahin ni Karen. Ngunit nakiusap sila Loida na kung maaari ay sila na lamang, dahil ayaw na nilang bumalik doon at hindi nila kaya. Kaya tanging mga taga-barangay na lamang at mga pulis ang nagpunta. Nagpatuloy na sa paglakad sila Daisy kasama ang kanyang mga magulang at kaibigan, ay doon na lamang sila naghintay sa highway. Matagal din sila naghintay doon. Makalipas ang 2 oras mahigit ay dumating na rin ang mga taga-barangay, dala ang kanilang mga gamit. Sabi ng mga ito ay wala daw silang pwedeng ikaso sa mga taong naroon, sapagkat lahat ng itinanong nila ay nasasagot ng mga ito. At ayon pa sa mga ito, sa kanilang pag-iimbestiga ay malabo na magkaroon ng kaso, na ang sinasabi di umano ng mga taga roon ay may handaan sila dahil kaarawan ng isa nilang kaanak, kaya abala ang mga ito sa paghahanda. At ipinakita pa nga daw ang baboy sa kanila na kakatayin, na sinabi naman ni May na kung aling baboy ang tinutukoy ng mga ito, kung yun ba daw nakatali sa may puno ng nyug. Sumagot naman ang kapitan at sinabing oo, yun nga. Sabi ni May, ang liit naman noon para sa 2 kawang malalaki at 3 naglalakihang kaldero. Na agad namang nakuha ng kapitan ang gustong ipahiwatig ni May. Kaya sinabi ng kapitan na alam naman daw nila iyon, kaya nga lamang pagdating sa husgado at kung talagang magkakakaso ay mahinang ebidensya pa rin daw iyon. Kaya wala daw silang ibang maitutulong sa mga ito, kundi patuloyin na lang muna sila sa barangay upang doon magpalipas ng gabi at nang makapagpahinga na muna. Pagdating sa barangay ay inasikaso naman silang mabuti ng mga tao roon. Mababait ang mga ito. Nagkwentuhan naman sila Daisy at mga kaibigan. Matapos may kwento ni Daisy ang kanyang mga nalaman at hinala, ay nagsabi naman si Loida na kaya marahil ginawa ni Karen ang lahat ng paraan para madala niya sila sa kanila. Sumagot naman si May
na matagal na rin daw nito silang niyayayang magbakasyon sa probinsya nila, kaya nga lang ay hindi magkaroon ng pagkakataon. Dagdag pa nito, kaya marahil gano'n na lamang kainit ang dugo niya kay Daisy at ginawa talaga ang lahat para matuloy ang matagal na niyang balak. Sumagot naman ang kapitan nang marinig ang usapan nila at tinanong nito sila kung sino ba ang sinasabi nilang kaibigan nila doon na Karen. Agad naman nila itong inilarawan sa kapitan. Tila nabigla naman ang kapitan at sinabing iyon ang bunsong anak noong ipinakilala niyang tiyahin sa inyo. Hindi daw niya iyon tiyahin talaga, bagkus nanay niya iyon. At lehitimong taga roon daw talaga ito, na ang mga kapatid naman nito ay sa iba't ibang probinsya naman nakatira at nakapangasawa. Sabi ni Loida, magaling makibagay si Karen at nagawa niyang maikubli sa kanila ang tunay nitong kalikasan. Dagdag pa niya, kaya marahil noon pa ay panay na ang yaya nito sa kanila na magbakasyon sa kanilang probinsya dahil sa may masama itong balak sa kanila. At ngayon nga ay naihayag na hindi pala ito isang tunay na kaibigan